Mula pa lang sa simula, sablay na ang lahat. May isang babaeng nagngangalang Carol na tumawag sa 911. Umiiyak at nanginginig ang boses. Sinasabing may tao raw sa loob ng bahay niya. Rumisponde kami agad. Isa-isa naming hinaluhog ang buong bahay. Bawat sulok, bawat aparador, bawat pintuan. Wala kaming nakita. Karaniwan, madaling ipaliwanag ang ganitong mga tawag. Kapag mag-isa na lang ang isang matandang tao, unti-unting bumibigay ang isip. Demensya, paranoia, kung ano-ano. Nakakalungkot, pero nangyayari. Ang problema, 24 lang si Carol. Ibig sabihin, napakaliit ng tsansang guni-guni lang ito. Bukod pa ron, rinig na rinig sa kanya ang matinding takot. Hindi iyon pag-aarte. Bakit siya magpapanggap? Umalis kami at sinabi sa kanyang tumawag ulit kung may makita siyang kakaiba. Wala rin naman kaming magagawa noon. Kaya laking gulat namin nang kinabukasan, may panibagong tawag na naman mula sa kanya. Bumalik kami, hinaluhog ulit ang bahay. Wala pa rin. Pero may mali. Parang hindi na iyon ang parehong bahay na pinasukan namin kahapon. May munting detalye, hindi ko maipaliwanag, na nagsasabing ibang lugar ito. Napansin din iyon ng partner ko, si Ben, pero hindi rin niya matukoy kung ano. Hindi na namin binanggit kay Carol. Sinabi lang namin na wala kaming nakita. Doon niya kami pinigilan. May video ako, sabi niya. Inilabas niya ang cellphone at pinapanood sa amin ang isang recording. Siya mismo ang nasa video. Tumatakbo sa loob ng bahay, hingal na hingal, nanginginig ang kamay. At saka namin nakita siya. Isang malaking figura, balot mula ulo hanggang paa ng parang itim na bodysuit. Mabagal siyang lumalakad papunta sa kamera habang sumisigaw si Carol. Saka siya sumuot sa isang kwarto at isinara ang pinto mula sa loob. May ilang malalakas na hampas sa pinto, tapos narinig naming palayo ang mga yabag. Hindi namin alam kung paano tutugon. Pinilit naming maging lohikal. Malamang umalis ang lalaki nang makapasok si Carol sa kwarto. Pero noong dumating kami, nakalock ang main door. At sabi ni Carol, hindi siya lumabas ng silid. May susi rin ba ang lalaking iyon? Kung oo, mas lalong naging delikado ang lahat. Nagpa siya kaming magbantay buong gabi. Desente. Hindi halata, nakaparada kami isang kanto ang layo, naka-unmarked na sasakyan. Gising kami pareho, handang rumisponde sa kahit anong kahina-hinala. Bandang 2:00 ng madaling araw, may nakita kaming tumatawid papunta sa bahay. Hindi siya ang lalaki, si Carol iyon. Nagkatinginan kami ni Ben, pareho kaming napamura. Anong kalokohan to? Bumaba kami ng sasakyan at malakas na kumatok sa pinto. Walang sumagot. Nakikita naming bukas-sara ang ilaw sa loob pero walang malinaw na senyales kung anong ibig sabihin nun. Pinapalayas ba niya kami? Makalipas ang ilang sandali, tumawag ang dispatch. Tumawag na naman daw si Carol sa 911. Ngayon, marami na raw tao sa loob ng bahay. Tinanong kami kung kailangan ng backup. Sinabi naming oo. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Sinira namin ang pinto at pumasok. Patuloy pa rin kumikislap ang ilaw sa sala pero walang humahawak sa switch. Tinawag namin si Carol. Walang sagot. Tahimik ang buong bahay. Sobrang tahimik. Nakita kong nagbubukas na ng ilaw ang mga kapitbahay dahil sa ingay. Umakyat kami. Isa-isang sinuyod ang mga kwarto. Wala. Muli naming hinaluhog ang bawat pulgada ng bahay. Walang tao. Wala si Carol. Kahit malinaw namin siyang nakita na pumasok kanina. Habang paikot-ikot ako, nalalamig sa takot, biglang nagsalita si Ben. May mga kwarto dito na hindi dapat nandito. Anong pinagsasabi mo? Tanong ko. Binilang ko, sabi niya. 9 lahat last time, 10 na ngayon. Hindi mo napansin? Pinilit kong alalahanin. May maliga, ramdam ko iyon mula pa kanina, pero ngayon ko lang naintindihan. Basement, isang pinto lang doon dati. Tumango siya.
2 na ngayon. Wala akong masabi. Tumingin lang ako sa paligid, sumusubukang unawain ang sitwasyon pero walang lohikal na paliwanag. Makalipas ng ilang segundo, may malakas na katok sa binto. Hindi ito tunog ng pulis. Sumilip kami sa bintana, walang red at blue lights. Nag-aalinlangan kaming buksan. Lumapit ako pero hinila ako ni Ben. Bulong niya, "Bukas ang pinto, naalala mo?" Tama siya. Biglang umingay ang radio ko. Dispatch ulit. Kailangan na naming umalis agad. Tumawag daw si Carol, monotone ang boses. Sinasabing mamamatay na kami. Tumigil ang katok, pero may naririnig kaming yabag sa basement. May kasama na kami sa loob. Sapat na iyon, kailangan na naming umalis. Habang bumababa kami sa hagdan, may boses na nanggaling sa kusina. Lumabas si Carol, nahaharangan ang daan palabas. Walang emosyon ang muka. Nakapako sa amin ng maliliit at blangkong mata. "Nakita niyo ba siya?" Tanong niya, walang kahit anong damdamin. "Sa basement yata siya. Bakit hindi niyo tingnan?" Nanigas kami ni Ben. Patuloy lang siyang nakatitig. Paminsan-minsang itinuturo ang pinto ng basement. Ang mga yabag doon ay parang paikot-ikot na tumatakbo. Hindi namin siya pinansin. Tinabi namin siya at tumakbo palabas. Wala pa rin ang backup kaya diretso kami sa sasakyan. Pero may nakatayo sa kalsada, nakasilip sa driver's side window. Malaki ang katawan, suot ang itim na bodysuit. Lumingon siya at tumitig sa amin. Kahit malayo, halatang walang butas sa mata ang suot niya. "Sir, umatras po kayo," sabi ni Ben. Nanginginig ang boses. Pagkasabi niya nun, tumakbo ang liniglang. Mabilis, sobrang bilis. Sa isang igla na binunot namin ng baril, na pagtantamamin, lampas na siya sa amin papasok sa bahay. Sumakay kami agad, naglock ng duro at naghintay hanggang dumating ang backup. Nang dumating sila, matagal kaming tinanong habang sinisiyasat ng parang SWAT ang bahay. Pero hindi ang hepe ang nagtatanong, isang lalaking nakasuit na hindi pa namin nakita kailanman. Ilang pinto ang bahay? Ano ang itsura ni Carol eksakto? May nakita ba kayong lalaking may iisang mata? Halos wala kaming maibigay na matinong paliwanag. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari. Nakita namin ng mga miyembro ng SWAT na naglalabas ng maraming stretcher. Hindi ambulance, kundi sarili nilang truck. Sa huli, sinabi ng lalaking nakasuit na umuwi na kami at pumasok ulit sa duty kinabukasan. Huwag na raw naming isipin ang nangyari. Hindi ko alam kung paano niya inaasahang magagawa namin iyon. Tahimik kaming bumalik sa presinto. Pagkaparada, napabuntong hininga si Ben. Baliw talaga si Jack, pare. Napatingin ako sa kanya. "Sino si Jack?" "Anong sinasabi mo? Yung may-ari ng bahay." "Ha? Babae yun, si Carol." Nagkatinginan kami ng matagal. Walang nagsalita. Pareho naming alam, may mali sa isa sa amin. Pagkahiga ko, pinilit kong huwag mag-isip. 3 oras bago ako makatulog. Agad din akong nagising sa tunog ng telepono. "Kailangan namin kayo. May babaeng tumawag sa 911. May tao raw sa loob ng bahay niya." Namlamig ang dibdib ko. Tuluyang bumagsak ang sikmura ko nang sabihin ng address. Address ko iyon, sa bahay ko. Ibinaba ko ang telepono at napahiga na lang ulit. Gusto ko na lang matapos ang bangunis na akong ito. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.